gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Isang maganda at maulan na hapon. Metro and Mega Manila sa mga nakatutok sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel on Energy FM 1067. Isang magandang araw po sa inyong lahat sa makipanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world! Diba? Grabe, nag-uulan na naman. Diba? Eto na naman tayo, magtatambak na naman ang labahan. Nakakaloka. Pahirapan na naman ang pagpapatuyo ng ating mga nilabhang mga damit, 'di ba? So, since magwi-weekend naman, 'di ba? Kung walang gagawin at hindi naman din kailangan lumabas ng bahay, wag nang umalis para walang dagdag labahan. Mahirap magpatuyo, 'di ba? At saka syempre hindi rin biro sa umuulan-ulan na naman. Dahil rainy season na nga, 'di ba? Syempre, hindi maiiwasan diyan maulanan ka, 'di ba? Matuyuan ka ng pagkabasa ng kumbaga tubig ulan sa iyong mga damit, 'di ba? Importante na pangalagaan natin lagi ang ating kalusugan. At kung naghahanap ka lang din naman ng mga food supplement na purong sangkap na walang halong chemical, eto makinig ka. Alam mo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free? Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist at microbiologist. Kaya nga naman hindi ka taka-taka na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya kung meron ka pang naiisip o ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat, ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Isang magandang hapon po sa mga taga-barangay Pinagkaisahan, Quezon City at syempre sa mga taga Don Bosco, Paranaque. Isang magandang hapon po. Medyo maulan, mag-iingat po kayong lahat, 'di ba? Para po doon sa ating mga pangga na mga nasa lansangan ngayon, ang ating mga in-drive drivers, lalong-lalo na ang team Spice Boys, 'di ba? Hello po sa inyo, Spice Boys, 'di ba? Luigi Pepito, hello sa iyo. Kay Oscar Jimenez, isang magandang hapon po sa inyong lahat, ang ating mga magigiting na in-drive drivers, Lala Move drivers, Joyride Cars at Lala Move Cars. Hello po sa inyong lahat, 'di ba? Magandang hapon. Batiin ko din ang Uni Team. Samahan din ito ng in-drive at Grab drivers. Hello po sa inyo. Ayan, of course, ang inyong kamiyembro na si Jericho Flores. Isang magandang hapon. Kay Marvin Reculto Doktor Family dyan sa may Sariaya, Quezon Province. Isang magandang hapon po, 'di ba? Sa mga nagsa-celebrate na kanilang mga birthdays today, happy birthday po kina Martin James Pecundo. At syempre sa napakagandang kumare ko, happy birthday, 'di ba? Kay Maring Citadel Wong. Ay, ano mamamantikaan ba ang aking bibig, Maring Citadel? Diba? Tagal na natin di nakita. Huli natin pagkikita, kasal pa ng anak mo, si Glor Glenn Aradel. Ano, Mare, diba? Pakibati daw si Vicencio. Ayan.
Vicenzo, ayan, watching from Marawi City na nanonood from our TikTok live. Hello po sa inyong lahat, sa mga taga Marawi. Hello po sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin ang mga nagagandahang customers sa loob ng I Love Cut Encarnacion Salon. Ganda for everyone! Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang Chika ni Sisa. Wow! At ang ating unang chika na first gap, nako eto na, nakakaloka, 'di ba? Laganap ngayon sa social media ang isang open letter na ipinadala ng isang netizen. Wow, ang taray. Ang lakas ko doon makakaren double. Diba? Yung usapin tungkol sa open letter na pinadala ng isang concerned citizen. Wow, grabe. Kumikitang kabuhayan. Hindi, Chosa. Pero hindi nga, diba? Kasi medyo pumukaw sa ilang mga netizen at supporters, of course, ni Meme Vice Ganda dahil nga sa isang open letter na pinadala ng isang netizen sa GMA7 na parang bang sinasabi niya na parang ito yung, kumbaga parang umaalmam nga ba siya? Or yung pagpapalabas ng GGV on GMA7 ay parang kine-question niya, 'di ba? Kasi napakahaba nung open letter na ito at maraming tinalakay dito. Itong concerned citizen na ito na bakit nga naman kailangan paboran daw at doon ipalabas sa GMA7 ang GGV ni Vice Ganda. Gayong may mga local artists unang tinalakay niya, meron naman sila din mga homegrown comedian like si Tekla and Bubay na sana nga daw ay nabibigyan ng oportunidad at exposure rather than kumukuha ng mga ibang proyekto na galing sa ibang network. Pangalawa, kinwestiyon din ng netizen na ito sa kanyang open letter na pinadala sa GMA7 na para bang bakit ba lagi na lang na kailangan proyekto ng ABS-CBN ang i-collab nila. Wala ba, parang ang sinasabi niya doon sa kanyang open letter is parang ang pagkakaintindi ko ay wala ba kayong kakayanan at tiwala sa sarili niyong mga hinuhubog na artista? Wow! Grabe na ito, diba? In fairness, diba? Hindi, doon may punto. Mamaya natin isa-isahin. Pangatlo, parang sinasabi niya, bakit kailangan na lagi na pag-ABS susunggabang kaagad ang collaboration. Hindi daw ba pa pwedeng, alam mo yung mag-produce sila ng sarili nilang mga teleserye at may mga magagaling naman daw na mga writers sa Kapuso Network na hindi bigyan ng tamang proyekto para mabigyan din ng pagkakataon na may pakita ang kanilang galing. Hindi daw yung basta na lang daw sunggab ng sunggab with ABS-CBN. Doon naman sa sinasabi niyang una, oo, totoo naman may mga homegrown talent, diba? Like Bubay and Tekla. Oo, sang-ayon naman ako doon kasi kilalang mga komedyante naman ito hindi ba? Wala rin naman masama kung sakali mabigyan sila ng proyekto. Doon sa sinasabi niya kasi inalmahan niya yung pagpapalabas ng GGB nga. Unang-una kasi negosyo ito, siguro for me negosyo ito na bilang mga negosyante, kung alam naman din nila, hindi lang basta sila kikita at posible din naman na, alam mo yun, na magkaroon ng mas malawak na reach of audiences. Yung iba mga followers sa kinokollab nila, bakit naman hindi nila gagawin? 'Di ba? Wala naman sigurong masama na tanggapin nila kung ano man ang mga proyekto na inihahain ng ABS-CBN sa kanila. 'Di ba? Dahil unang-una, nagkaroon din naman unang collaboration, 'di ba, yung PBB. Actually, hindi nga Yung teleseryeng pinagbidahan nila Joshua Garcia, Gabby Garcia, Jody Santa Maria. Diba? If I'm not mistaken, yun yung first collab na teleserye. Diba? Pangalawa yung PBB na kung saan ang Sparkle Artist at ang Star Magic Artist pinagsama sa isang lugar. At nagresulta naman ng magandang outcome. Diba? Yung collaboration na ito dahil natulungan nagkaroon ng platform ang ABS-CBN, natulungan ng ABS-CBN ng GMA na magkaroon ng mas malawak na exposure at the same time makilala ang mga Sparkle Artists. Tama? Which is nangyayari na diba, naging aware tayo at nakilala ng buong madlang people ang Sparkle Artist, diba? Sila Shubi Etrata, yung ibang mga kasama pa dyan. Diba yung mga ganyan? Kasi dati parang limited lang
'di ba? Na sana yun na nagkakaroon din ng konsiderasyon when it comes na bakit nga ba nagkakaroon ng collaboration. Pangalawa, yung sinasabi kasi niya na wala bang tiwala sa sariling artist? Meron. 'Di ba? Kaya nga din siguro tinatanggap nilang kolaborasyon, hindi lang siguro sa ABS-CBN and soon sana, 'di ba, with TV5 is para mas mahasa yung kanilang mga artista dito sa mga veteranong artista na hinahangaan natin. 'Di ba? Hindi ibig sabihin no na ay alam mo yun, nagpapailalim o kaya baka daw dumating, actually isa pa din sa natalakay niya sa open letter na baka dumating yung isang araw na puro ABS-CBN projects na lang yung mapanood, 'di ba? Yung mga ganyan. Pero alam mo yun, walang sigurong masama kung sakaling mapapanood natin on Kapuso Network ang mga proyekto ng Kapamilya Channel. Dahil unang-una, magdadala ito ng negosyo, revenue para sa network. Business-wise, yes, magiging positibo ito. Pangalawa, positibo din ang pagdating ng iba't ibang mga artists sa iba't ibang mga networks, 'di ba? Kasi nga magkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng mas malawak na platform yung mga artista nila na hindi nila nabibigyan kasi may aminin naman natin, 'di ba? Sa kada network, sa dami ng artista, hindi naman lahat 'yan nakikita natin sa teleserye, tama mali, 'di ba? Kaya lang, siguro, teka sandali, bakit nag-a-alarm si NDR? Nagulat ako, bakit may nag-a-alarm sa paligid ko? Si NDRRMC na naman, o, diba? Buti pa ito si NDRRMC, diba? Siya lagi nakakaalala. Yung jowa mo, hindi ka man lang ma-text, diba? Na, umuulan, kamusta ka, ganyan. Hindi, diba? Sabi niya, wala akong pakialam sa netizen, sabi ni Adel. Yes, basta sa September 13. O kasi 'di ba sa September na magsisimula 'di ba ang GGB ng bonggang-bongga on GMA7. Ako naman kasi parang siguro yung sobrang diehard kasi hindi naman natin masisisi yung netizen na nagbigay ng open letter. Pero hindi naman din ibig sabihin porket naglabas ka ng ganitong klaseng concern, papakinggan ka na network. Syempre, pag-aaralan nila yan. Kasi nga naman, oo, magkakaroon tayo ng mga proyekto. Kung alam din naman nila bilang mga negosyante na hindi naman kikita, 'di ba? Bakit hindi tayo humanap ng partner na pwede tayong tulungan para magkaroon ng dagdag kita para sa mas nakakarami? Tama, mali, 'di ba? Sabi niya, ay nako, pa-alert na naman niya. Oo nga, nakakal. 'Di ba? Sabi niya, tignan mo si Jody Santa Maria at Sanya Lopez, 'di ba? Positive outcome. Yes. 'Di ba? Si Kim Dominguez. Domingo ba? Oo, Kim Domingo. Tama ba ako doon? Na yung napunta sa Batang Quiapo before, 'di ba? Pinahiram lang, pero nagkaroon pa ng mas malawak, 'di ba? Tama ako si Kim 'yun, 'di ba, Maku? Oo. Comment nyo nga. Pero yun lang. Siguro ito lang, sa sobrang pagka-diehard niya bilang Kapuso Network, 'di ba? Avid fan siguro siya ng GMA7. Hindi natin masisisi. Siguro para sa kanya, nasasaktan siya na makita na hindi nabibigyan ng oportunidad yung ibang mga Kapuso star, other Sparkle artists or Sparkle Center, 'di ba? Ng exposure yung sa trabaho ba. Pero sa ganito kasi pagko-collaboration, 'di ba? Ito yung magbubukas ng pintuan. Hindi ng portal. Ano yan, mga maligno para kailangan magbukas ng portal? Hindi, para magbigay at magdagdag ng oportunidad para sa lahat. Sana nakikita yan nung nag-send ng open letter sa GMA7. Wag mong masamain na tinatanggap ng GMA yon. Yes, 'di ba? Hindi naman dahil sa gusto nila yon. Kung hindi bilang, yun, uulitin ko business-wise, alam nila pare-parehas na pag-aralan nyo dahil mga eksperto yung mga yan, 'di ba? Na pag-aralan nila yan na makakatulong para mag-generate ng revenue para sa kanilang network at syempre para magkaroon din sila ng pumagadagdag kita para naman sa kanilang mga empleyado, di ba? Hoy, wag ka magtatatawa dyan, totoo yun. Sabi niya, yes, si Kim Domingo yun. May offer siya agad after ng Batang Quiapo. Di ba?
Yung iba nga, di ba, napapanood na natin. Kung tama ako, correct me if I'm wrong again. Katulad, di ba, although si Barbie Fortesa and David Licauco dun sa parang Mano Po series na napapanood natin sa TV5 ito, di ba, pinalalabas. Diba? Although it is produced by Regal Films, but still mga artist ng GMA. Diba? Na nagkakaroon na ng avenue ulit sa ibang network. Malay natin, soon, diba? Magkaroon din sila ng offer sa ibang network, lalo pat ngayon, diba? No more network wars at open na ang lahat. Sana ganun nakikita nung netizen na ito bago siya nagpadala ng parang kasi pagtutol diba? Na bakit tinanggap nyo na tinanggap yung mga ano ng ABS? Wala ba kayong mga ganito? Walang ganyan na unang-una, diba? Hindi ka naman siguro board member ng Kapuso ng GMA Network. Diba? Para mag-react ka ng ganyan. Pero, yun lang naman din sa akin. Sana, on the brighter side, makita din ng netizen na ito kung ano yung pwedeng mangyari at magawa ng bawat isa. Hindi lang basta tinake advantage ng isa, tapos yung isa naman nagmukhang kawawa. Walang ganun Kasi nagtutulungan na. In short, ganun. Sabi niya, tsaka mga GMA artist din naman, ang mga bisita ni Vice sa GGV. Yes! Diba? Sabi ni Jeff Tuds Oliveros. First guest niya yan. Alam ko rinig ko lang ang chismis. First guest niya sa pilot episode Dong yan. Diba? Marian Rivera and Ding Dong Dantes. Ang hari at ang reyna ng prime time. Diba? Ng GMA 7. Which is yung mag-asawang Marian Rivera and Ding Dong Dantes. So, antabayanan na lang natin. Rerun. Oh! Talaga nakakaloka yan. Well, anyways, gano'n naman talaga, 'di ba? May mga criticism pero hindi naman i-invalidate yung nararamdaman ng netizen na ito, 'di ba? For sure, meron din naman mapupulot dyan yung Kapuso Network and for sure yan, papakinggan din naman nila yan. But definitely, hindi yung para kung ano yung gusto mong mangyari, susundin nila yon. No, 'di ba? Na nakakaloka. Ano ka, presidente ng Pilipinas na nakakaloka? Anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika ng first gap. Sa ating pagbabalik, isang matigabong chikahan naman ang daladala ng magandang bakla. Oo, ako yun. Ako po si Kapitana Sisa at ito pa rin ang chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy!